Sir Nars, pahingi po ng email ad nyo po. Ma'am Janice, andyan na po sa ano mo. Andyan na Nandyan po sa... sa chat box po ng ano nitong Zoom. Hindi po makasalita si ano Sir Nards. Sa chat box po, Ma'am Janice, kasi nahirapan po magsalita si Derek Nards kasi nagpabunot din. Okay po, Doc. Okay po. Thank you po. Nakuha ko na po, Doc. Nagpabunot ng... Ano kayang binunot? Okay po. So, good noon po sa lahat. And our topic for today po is all about temperance, no? So, from nutrition, exercise, water, sunlight, and sa temperance na po tayo. Okay. Temperance po, no? Yun bang drinking leads to neglect of duty, moral degradation, and crime. So, kadalasan ho, yung mga lasinggerong tao ho, kahit gaano pa ho kataas yung posisyon nila, yung profession nila, pag lasinggero, wala ho talagang patutunguhan, no? So, nadidegrade po yung pagkatao nila, no? Rinig po ba ako? Yes po, ma'am. Go ahead. Okay po, thank you po. So, next slide po, Sir Nards. Okay. So, according to Ellen G. White, true temperance teaches us to dispense entirely with everything hurtful. So, yung totoong temperance po, yun pong i-dispense, iiwan po natin yung mga bagay na talagang nakakapasama sa atin, sa katawan natin, no? And to use judiciously that which is healthful. So ang gagamitin ho natin yung healthful, yung nakakatulong po, no? The body should be the servant of the mind and not the mind of the body. So kadalasan ho, yung sa mga may bisyong tao talaga, mas iniisip ho nila yung gusto ng katawan nila kesa ho yung ano ho yung nakakabuti para sa katawan nila. So minsan, yung katawan ho natin, yun ho yung sinusunod natin, no? Kasi mostly ho sa mga may vices talaga, gusto, kahit may nararamdaman sila sa katawan nila, may sakit na, gusto nilang uminom, pagbigyan nila kasi yun yung need ng katawan nila, kasi yun yung urge nila na gusto nilang uminom, gusto nilang magyoyosi. At saka sa pagyoyosi ho, siya ho yung pinaka mahirap na saglit lang. Hello po. Maingay po yung aso na. Okay po, so balik po tayo, no? So minsan po, sa lahat po ng may vices na tao, nahihirapan ho silang tumigil at tigilan ho yung mga vices na meron sila. Kasi ho,
madalas ho, instinct ho ng tao, mas sinusunod ho natin yung gusto ng katawan natin, hindi yung naiisip natin na kung ano ho yung nakakabuti ng katawan natin. So yun ho yung sinulat po ni Mrs. Ellen G. White. Next slide po, sir. So what is temperance? Why is temperance important in our life? No? The ultimate goal of temperance is a good life in this world. So yun lang ho yung ultimate goal ng temperance, no? Meron ho tayong mabuting buhay sa mundo. A life characterized by love, joy, and peace. Next slide po. Okay, so ngayon ho, in reality, no? In reality ho, ages 15 po, 19% Filipinos are current tobacco users, no? Madalas ho talaga marami ho tayo nakikita ngayon na ganung edad, 18 years old, nagyuyosi na po sila, no? And 4.2% po noon ay women, mga babae ho, nasa age ng 15. And 34.7% ay mga men, no? So mga teens pa, kung iisipin mo ang bata-bata pa nila, no? Sinisira na nila yung mga baga nila. Sila ho yung madalas nating nakikita na nagyuyosi. Next slide po. No? Yung iba din, 13 to 15 years old, 12.5% are tobacco users na po, no? 18.13% po sa 12.5%, ang 18.35% po niya ay boys and 6.9% po ay mga babae. Next po. Okay. 112,000 Filipinos die from tobacco-related disease each year. Imagine po, 112,000 Filipino na mamatay bawat taon dahil ho sa tobacco-related diseases. No? 23% po noon ay male and 10% ay female. Tapos 20% po non-communicable disease-related death, no? Kagaya po ng cancer. Okay, now next po. Next po, Sir Nards. Okay, so second-hand smoker exposed, no? Exposure to second-hand smoke from burning tobacco products cause disease or premature death among people who do not smoke. Even brief exposure can cause immediate harm, no? So yung mga second-hand smoker po, sila ho yung madali pong magkaroon ng premature death at madali ho silang magkakasakit, no? Kahit konti lang ho tayong na-expose, kahit pumunta lang tayo ng market na may nagyuyosi noon, nakalanghap tayo, nakaka-harm po talaga siya sa katawan natin. Next po. Kaya ho, pag pumupunta ho tayo sa mga restaurants, sa mga public places po, meron talaga sila nakalagay na no smoking. Kasi na alam na ho ng government natin, kaya ho yung mga cigarette packs, meron ho talagang government warning kasi alam na ho na dangerous siya. Kahit hindi ho tayo nagyoyosi, na-expose lang tayo, nakakasama ho ng katawan natin. So meron ho tayong mga laws, no? Tinatawag lang Comprehensive Smoke-Free Law are laws that prohibited smoking in all workplaces, no, and public places, including restaurants and bars.
no? So meron ho talagang law para dyan na hindi ho tayo basta-basta mag-yoyosi kung saan gusto, no? Next po. Okay, no? There are more than 100 different types of cancer. Kasi ho, yung mag-smoke tayo, isa din ho yung nakakause ng cancer. 100 po kaklase, iba't ibang klase ng cancer. And most cancer po named or kung pinangalanan po siya, kung saan ho siya nagsimula or kung anong organ ang nasisira po. Kaya doon ho pinangalan yung cancer. No, halimbawa, liver cancer, no, stomach cancer. Kung saan ho siya nag-originate, doon ho kadalasan pinapangalan yung pangalan ng cancer. Next slide po. No? Smoking can cause cancer almost anywhere in our body. No? Ang smoking nakakause po siya talaga ng cancer anywhere po sa katawan natin, no? Number 1, no? Acute myeloid leukemia, bladder cancer, cervical cancer, colorectal cancer, esophageal cancer, kidney and renal cancer, cancer of the mouth and throat, stomach cancer. Yun ho yung kadalasan ho na mag-yoyosi ho tayo, yun ho kadalasan na cancer na tutubo sa atin. Next po. Okay, at saka meron tayong voice box po. Yung iba na makikita natin, inooperahan sila, 'di ba? Yung voice nila may butas na po dun sa leeg nila, doon na po binubutasan. Tapos magagamit na lang po sila ng mic para marinig yung boses nila kasi po nagka-cancer na po yung voice box nila kung saan po dun ho lumalabas yung boses natin. Then number 10 is the breast cancer. Breast cancer is very common talaga siya sa mga babae, no? Kadalasan meron ho talaga nagkakaroon ng breast cancer. Next po. Okay, now, bakit po nagka-cancer si cigarette, no? How cigarettes are made and what chemicals they contain. So, pag-uusapan natin kung bakit po ba nakaka-cancer po si cigarette. At ano ho ba yung mga ingredients na meron siya. Okay, so, number 1 po, si nicotine. So, si nicotine po, in every stick po ng nicotine, 8 to 10 milligrams of nicotine, mag-increase po siya ng blood pressure, tapos yung breathing natin, then heart rate, nag-increase siya. So, ang ano ho, yung madalas po natin ng side effect ng nicotine, tataas ho yung adrenaline natin. Kaya yung iba, pag masyado ho silang depressed or kaya may nalungkot sila or may problema sila, mag-smoke sila para ho sila makapag-isip ng maganda. Honestly po, aminin ko po, noong younger days ko po, so I smoke kasi ho, I lived in Manila alone, wala ho akong family, wala ho lahat. Then I was influenced by my friend na kung malungkot ka daw, kung may problema ka daw, i-smoke mo lang, tapos makapag-isip ka na kung ano yung mabuti. And yun naman ho talaga yung first na experience ko po sa smoking, no? Pero thank God po, naiwasan ko na po siya ngayon, no? And next po ng ingredients niya ay yung tar, no? Tar is the sticky brown substance that stains smokers' teeth and fingers yellow-brown. Kaya pala, yung madalas yung nag-smoke, di ba nakita mo yung stain po sa teeth nila tsaka sa kamay nila, no? It contains cancer-causing particles. So, tar damages your lungs by narrowing and the small tubes. Ninarrow pala niya, yung small tubes natin sa ating lungs, pinaliit po ni tar, no? So that absorbs oxygen. It also damages the small hair, yung tinawag sila. Kasi si
lungs, meron din po siyang small hair. Na maglilinis po sila doon, nililinis po nila yung mga pumasok sa lungs natin para maprotektahan po yung lungs natin. So si Celia din po, no, ay madadamage din. Kaya ho, yung iba, meron ho silang lung cancer. Tapos next, carbon monoxide, no? So si carbon monoxide, no, is not added to tobacco, but hindi ho siya inad sa tobacco, but it is formed when tobacco is born completely. So si carbon monoxide, hindi siya na-add sa tobacco, pero nabuo siya pag sinindihan mo na po yung cigarette. So this happens when is too little oxygen present to convert all of the carbon in the tobacco into harmless carbon dioxide. So cigarette smoke can contain large quantities of carbon monoxide. Cadmium, no? So meron hong cadmium si cigarettes, no? Si cadmium po, sa isang stick, meron ho siyang 30 Ug ng cadmium, contains a pack of cigarettes. However, only a small portion of this is transferred to mainstream smoke and only 20 to 50% of amount inhaled is absorbed. So kahit konti lang ho yung ma-absorb natin, alam ho natin na si cadmium po ay napaka-harmful sa katawan natin. No? According to the WHO, cadmium a major concern for public health. This metal is naturally accumulated in the tobacco plant. No? Si cadmium is a metal na ma-accumulate natin galing sa tobacco plant. This hyperaccumulation leads to a very high cadmium concentration in the tobacco leaf, relatively independent its soil content. So, nakukuha ho natin yan si cadmium kasi siya ho yung metal dun ho sa tobacco. Now, metal ho ay nakakasira ho sa katawan natin. At dahil po sa si metal, pagpapasok sa katawan din, hindi ho siya madaling ma-detoxify. Hindi ho siya madaling matanggal sa katawan natin. That is why marami hong madaling mag-Alzheimer kasi ho, ang mga metals ay pupunta dun sa mga brains natin, no? Tapos. Next po, si mercury, no? Si mercury, so its amount in tobacco leaf and paper of a piece of cigarette, no? Si tobacco leaf at saka yung si paper, meron ho siyang 60 nanogram. 60 nanogram in domestic product and 30 nanogram in foreign products. By burning the unit length of a cigarette release 5 to 7 nanograms of mercury into smoke. Imagine, no? In every cigarette po, nag-release po siya ng mercury. Ang dami na hong metal, no? And ito naman po si polonium. Si polonium po, most people know that cigarette smoking and tobacco contain many toxic substances including tar, arsenic, nicotine, and cyanide. The common dangers of cigarettes have been known for decades. However, few people know that tobacco also contains radioactive materials. Yun na po yun si polonium na meron po si cigarette, no? And tobacco contains, next is arsenic, no? Tobacco contains arsenic. Arsenic smoke you inhaled does too. So smoking causes it harder for your body to get rid of arsenic before it damages your cell. Arsenic exposure and smoking can increase your risk of lung, kidney, bladder cancer, and heart disease. Then ang last, the formaldehyde. No, si formaldehyde, yun ho yung ginagamit ng iba yung formalin, no?
Pero si formaldehyde is not added to tobacco products. Hindi ho siya na-add. Rather, formaldehyde is produced when additives such as, meron din po pala si formaldehyde ang sugars, no? Sorbitol, guar gum, cellulose fibers, and carob and gum in tobacco are burnt. So pag ma-burnt na pala yung tobacco, dun ho nagpo-form formaldehyde. So smokers inhale it when they take a puff of smoke, no? Sa first-hand smoker po yun madalas na kukuha po si formaldehyde. No? So, smoking indoors produces high concentration of formaldehyde. Hindi lang po doon natin makukuha sa smoke, sa cigarette, meron din po doon sa burning woods. Oh, yun pong gumagamit po tayo ng mga woods. Dito sa amin, tawag niyan gasol bunga ngaso, no? Fuel, no? Paper and other products is also an important source of formaldehyde. So kung nahilig po tayo magpapausok, no? Makukuha din po natin ang mga formaldehydes na yan. Next slide po. So, poisons in tobacco smoke can damage or change a cell's DNA. No? So tayo ho, meron ho tayong DNA. No? DNA is a cell's instructive manual. So kung makikita ho natin yung sa mga photographs po, tungkol po sa DNA, nakikita po natin yung form niya, di ba? Maganda ho tingnan. That controls a cell normal growth and function. So, buo ho yung DNA natin, no? Mag-straight lang po siya ng may sickle cell ka. Maganda ho siya tingnan. But, no? When DNA is damaged, pag na-damage ho yung DNA, pag naputol ho yung DNA na yon, no? Ang ginawa ho, a cell can begin growing. Kasi yung naputol, si cell, mag-grow siya ng kanya, bubuo siya ng kanya. So, hindi ho na siya makontrol ang pagbuo ho ng DNA natin, gumawa siya ng iba, nagbuo, hindi na ho siya makontrol, and create na po siya ng tumor. Kaya ho, meron ho tayo mga tumor ho na tutubo sa katawan natin. So, for example, na-expose ho tayo sa mga second-hand smokers tayo, so yung DNA pala natin nasisira yon. So pagkasira nun, naputo siya, mag-rapid ho yung growth kasi naputo siya mag-growth yung cell natin kaya ho bumuo na din yung tumor. Next slide po. Next slide po, sir. Bernards, next slide po. Okay, thank you. So, children exposed to secondhand smoke in their first year of life have a greater risk of illness and sudden unexpected death in infancy. Madalas ho natin nakikita yung tatay may karga-kargang baby tapos nag-smoke. No? Kumbaga, hindi nila inisip yung kapakanan ho ng bata, mas inisip ho nila yung satisfaction na ho ng gusto ng katawan nila. Kaya, kung meron tayong makita na ganyan, no, advice, sabihan natin na very nice way para malaman nila na yung ginawa nila ho, sila ho ang nag-risk ng magkasakit yung anak nila, no? At saka meron hong nangyari na unexpected death po ng bata. Next slide po. Smoking during pregnancy. Marami ho talagang mga babae na kahit buntis sila, alam nila na buntis sila, wala ho silang concern doon sa pagbubuntis nila, no? Nag-smoke pa din sila, no? Next slide po. Women who smoke have more difficulty becoming pregnant and have a higher risk or never becoming pregnant. Yung mga babae pala na nag-smoke, mahihirapan silang mabuntis
or wala na silang chance na mabuntis, no? Number 2, smoking during pregnancy can cause tissue damage in the unborn baby. So kung nasa tiyan pa ho sila, nag-smoke si nanay, magkaroon ho ng madamage ho yung mga tissues sa baby sa tiyan niya. Particularly in the lungs and brain. No? Kaya ho, kung makasurvive si baby, makalabas si baby, dun ho magka-problema ho. No? Yung tissue pala sa brain niya at saka sa lungs ng baby, yun ho pong ma-damage po pag nag-smoke si nanay. So some studies suggest a link between maternal smoking and cleft lip, yung cleft, yung bungi sa Bisaya, bungi ho, no? So meron ho talaga siyang effect sa bata pag nag-smoke ho ang nanay. Next po. And number 3, relationship between tobacco and miscarriage, nakukunan po. Carbon monoxide in tobacco smoke can keep developing baby from getting enough oxygen. No? Tobacco smoking also contains chemicals that can harm unborn babies. No? So yung carbon monoxide po na makukuha po natin sa tobacco, no? Well, nag-smoke ho ng mother, siya ho yung nag-develop ho na mahirap po mag-get enough oxygen po yung baby nasa katawan niya, no? At nakaka-harm po doon sa baby na nasa loob ng sinapupunan niya. Next po. So, meron na tayong health effects on smoking and second-hand smoke. Next po. Next po, Sir Nards. Okay. Number 1, mothers who smoke are more likely to deliver their babies early. Preterm delivery is a leading cause of death, no? So hindi ho siya exact ho yung delivery date po. So earlier po lumabas na yung baby, no? Tsaka disability, no? And disease among newborn. So disabled ho yung baby nila, may diferensya ho, at tsaka kulang sa timbang, no? Sakitin ho yung baby, no? Kaya yun ho dapat na ma-realize ng mga mother, no? Next, number 2, 1 in every 5 babies born to mothers who smoke during pregnancy has low birth weight. Yun ho, kulang sa timbang. Mothers who are exposed to secondhand smoke while pregnant are more likely to have lower weight babies, babies born too small or too early are not healthy, no? So ganun din ho, kulang ho sa timbang yung baby, no? Tapos maliit ho yung baby. Pag maliit ho yung baby, hindi ho healthy yung baby niya. Next slide po. Next. Okay. So, number 3 po, both babies whose mothers smoke while pregnant and babies who are exposed to secondhand smoke after birth are more likely to die from sudden infant syndrome disease or SIDS, no? That babies who are not exposed to cigarette smoke, babies whose mother smoke are about 3 times more likely to die from SIDS or tinatawag natin na yun pala ho yung mga na nag-smoke, madalas ho, yun ho yung mararanasan ng baby nila, yung sudden death ho
yung namamatay yung bata na hindi natin alam kung ano yung cause, no? And number 4, babies whose mothers smoke while pregnant or who are exposed to secondhand smoke after birth, no, have weaker lungs than other babies who's increased the risk for many health problems, no? Yung exposed ho kahit after birth na naging na ano na yung baby na okay na, pero exposed din po siya, no, sa mga cigarette smokes. Ang problema ho ng baby na yan ay yun pong lungs niya. Okay, next slide po. Next slide po. Okay, so when alcohol and tobacco are combined, dramatically increase the risk of certain cancers. Ngayon ho, madalas ho natin nakikita, no, na yung tao, yung magiinuman, talagang kasama talaga yung smoking while drinking, no? Yung iba, hindi man niya bisyo yung mag-smoke, pero pag uminom sila ng alak, talagang mapapasmoke sila. Pero yun pala ho ay malaking mali pa din, no? Dahil pag i-combine mo pa yung alcohol at saka tobacco, no? Mataas ho yung risk na magkakaroon ho sila ng cancer. Next slide po. When you quit smoking, halimbawa ho, mag-quit na ho yun si smoker ng pag-smoke niya, ang first 20 minutes ho, na wala ho siyang cigarette na in-intake, first 20 minutes ng last niyang paggamit ng cigarette, blood pressure and pulse rate drops, no? Kung may palpitation man siya, kung mataas man yung blood pressure niya, magdadrop po yun pag first 20 minutes po na pagtigil niya ng cigarette, no? To a normal rate, no? Temperature of hand and feet increases to normal. So mag-normal na siya first 20 minutes. So after 8 hours na hindi ho siya, no? 8 hours ng carbon monoxide, nawala na ho yung carbon monoxide level in the blood drops, no? After 8 hours, yung carbon monoxide po, kasi nag-smoke tayo, so kasama ho na yung carbon monoxide sa blood natin, magda-drops na po yun. So, after 24 hours, nerve ending adjust to the absence of nicotine. Wow! After 24 hours, tumigil na po ng smoking yung si smoker. No? May absence na po ng nicotine. After 3 days, no? After 3 days, breathing becomes easier. Lung capacity increases po. No, after 3 days, maganda na ho yung paghinga ho ng smoker. No? Next po. Next slide po, Sir Nards. Then, after 6 weeks to 3 months, circulation improves, no? Walking becomes easier. Lung function increases up to 30 minutes. Wow. No, after 3 weeks, maganda na ho yung circulation niya. Yung maglakad siya, hindi na ho siya hinihingal. Madali na ho siyang maglakad, no? Tapos yung lungs niya mag-function na ho, no? Mag-increase up to 30 minutes. And after 1 month to 9 months, coughing, sinus congestion, fatigue, and shortness of breath are decreases. Bakit ho? Si Celia pala, sa loob ng lungs natin, mag-regrow. No? Tapos, in-increase niya po yung ability to clean the lungs and reduce infection, all energy levels. No? So, pag 1 month to 9 months po, mag-increase na ho yung lungs natin. Pati si Celia, gaganahan na ho siya, maglinis at mag-function ho siya ng maayos. No? 1 month to 9 months po. Tapos yung smoker's cough,
no? Madalas so yun, every kanang 4 a.m. or mga 3 a.m., yung mga smokers, uubuhin talaga sila sa ganung mga oras. Yung tinatawag na smoker's cough, no? Hard cough ang maranasan nila pag madaling araw. Tapos, pag makatigil na sila ng smoke, yun, mawawala na siya, tapos gagaan na ho yung paghinga nila. Tapos yung lungs nila, unti-unti na siyang bumabalik sa normal, tsaka yung energy ng lungs sa pag-function sa breathing niya, mag-increase na po. Next slide po. Now, after 1 year, heart disease rate is halfway to that of non-smokers, no? So, after 1 year, yung heart disease rate niya ay nag-halfway na po. Pareho na po sa non-smoker. After 5 years, heart disease rate drops, no? So, after 5 years na ho na tumigil ng paninigarilyo po, ang heart disease nagda-drop off na po, no? And lung cancer nag-decrease na po yung lung cancer. Pero to halfway back to that of non-smoker. So halfway pa lang po, no? Si lung cancer nagda-drop off man siya pero halfway pa. After 10 years, lung cancer death rate drops at almost the same rate for non-smokers. So incidence of mouth, larynx, esophageal, bladder, kidney, and pancreas cancers are mag-decrease na po siya. So, imagine, it takes years po pala para ho yung normalize yung katawan natin at saka yung risk po ng magkakaroon tayo ng mga sakit, it takes years po pala. Kaya po pala, yung brother ko din kasi smoker siya, no? So, after 1 year siya nag-quit ng smoking, nagpa-check up po siya ng doktor. Then sabi ng doktor, nag-swell off na ho yung liver niya. Sabi niya sa doktor, 1 year na akong tumigil ng paninigarilyo. Sabi ng doktor, ang ilang years ka pala nag-smoke, yung 1 year hindi pa pala doon enough para ho maibalik ko pala sa normal yung katawan natin. So, kaya kung meron ho tayong mga kakilala ng mga smokers, no, so we have to advise them na kailangan ho nilang tigil-tigilan na muna kasi ho, yung katawan natin, madali lang ho siyang sirain, pero kung ibalik man natin sa normal yung function ng bawat organs ng katawan natin, it takes years po. At saka it takes years din po para ho, mag-drop off ho yung mga pagkakaroon natin ng sakit na cancer. Next slide po. Time na. Doc Ray? Time ko na po pala. Yes po, you can just continue next time. Okay po. Let's have a break and give the time to Ma'am Ramak, our next resource speaker. Okay po. Break Thank for you po, 2 to 3 Doc. minutes. Thank you din po, Sir